Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na sa pinagrupi na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon. Yes, it's Pip Up Live Yes, Parish Pastoral Accompaniment Program. program. Yung mga nakapagsimula, no, sa umpisa meron tayong PubMat, yun yung picture natin, yung covering natin. Anong nakasulat? Never Never give up. give up. Yung, bakit kaya yun yung Sa traffic title? sign. Oo, Traffic nandun sign. siya sa directional. Directional sign, di traffic. Directional sign. Tapos sabi, never give up. Tapos merong arrow. Alam mo, nakita ko dun. Siyempre, pag nakita mo yun, no, never give up. O sige, never give up. Saan? May arrow, nakaturo. Wala naman ako, may katapusan ba yun? Parang wala. Walang katapusan. Ibig sabihin, never give up. Makakarating ka rin. Yeah, oo. Sa pupuntahan Sa mo, destination. destination mo. You cannot go to your destination kung mag-give. Yes. Ayun, di ba? Kaya Mm. ngayon, ang haba ng daan na kahit hindi mo nakikita kung ano yung mangyayari, pero nakakonsentrate ka doon sa pupuntahan mo, makakarating ka. Alam mo ako, ganun ang gusto ko parang meron kang parang small goal lang mo. No? Halimbawa, yung gusto ko mapuntahan yung street na yon. Oo. After that street, another goal na naman. So, mararating ko na hindi ko Yeah. napapansin. Pwede ko pa parinig sa iyo yung Ano yan? gusto ko muna makapunta sa Thailand. Ayan, Tapos susunod punta naman tayo sa Hong Kong. Yeah, pwede yan. Makakapunta tayo sa US. Pwede yan. Pwede ba tayo mag-travel? Punta ka lang sa Better Living. So, dito po sa street namin, Never give up. kahit saan ka po makaka-tour around the world, kaya. Okay, so basahin natin kung ano ba yung gusto talagang ipunta yan ni Pope Francis dito, no? Ito po yung pala kagandahan natin. Ito pong Amoris Laetitia na ginagamit natin. Hindi po natin makakalimutan yung ating Pope Francis na nandun na siya sa langit ngayon. Kasama pa rin natin siya sa pag-aaral natin. Thank you, Pope Francis, dito sa book na ito. Amen. So, basahin natin yun. Sa chapter 4, Love in Marriage. Yes. And ang paragraph niya is 119. So, basahin natin. Okay? In family life, we need to cultivate that strength of love, which can help us fight every evil threatening it. Love does not yield to resentment, scorn for others, or the desire to hurt or to gain some advantage. Okay. The Christian ideal, especially in families, is a love that never gives up. I am sometimes amazed to see men or women who have to separate from their spouse for their own protection, yet, because of their enduring conjugal love, still try to help them, even by enlisting others in their moments of illness, suffering, or trial. Here too we see a love that never gives up. Okay. So nakita po natin dito, sinabi niya, in-explain ni Pope Francis dito yung ano bang klaseng pagmamahal na sinasabing never giving up. Dalawa yung sinayad niya dito, 'di ba? Yung unang sinasabi niya ng love, yung kahit na
merong hindi magandang, parang feeling mo hopeless, so parang naku, mahirap na to magbago, Mm. hindi ka pa rin magi-give up. There is always hope. Mm. And you can only do that. Ito na. We can only do that pag kay God tayo umasa. Mm. Yan. Pero hindi naman ibig sabihin na pag Mm. kay God ka umaasa, wala kang gagawin. Eh, syempre, may effort yon. Ibig sabihin na pag may effort ka, no, nagtitiis ka, kasi alam mo na may hope pa rin na magbabago, may mangyayaring maganda, makakayanan mo. Yon. Yeah. Dahil kay God. Diba tayo, pagka nagbigay tayo ng pre-K na, parang minsan natanong natin, kaya nyo ba yung mga ipinapangako nyo nung kayo ay ikinasal? Kaya nyo masustain yun? Or parang panindigan? Yan. Sabi nila, kaya naman namin. Pero ang sabi namin sa kanila, alam mo, napakahirap talaga niyan. Kasi, alibawa, nangako ka, magiging tapat ka habang buhay, tapos willing to give up your life for your spouse and open to life. Lahat yan napakahirap ipanindigan. Bakit? Sabi natin, bakit? Ang demonyo ay lagi tayong tinutukso. And yet, tayo naman ay napakarupok. So, paano mo malalabanan yon? Yeah, yan ang ano natin, di ba? Mm-mm. So, sabi nila, oo nga, ano? Parang, parang hindi talaga natin kaya yon. Yeah. Kaya nga sabi ni Pope Francis dito, parang halaman, na kailangan daw talaga nating i-cultivate, alagaan, na para magkaroon tayo yung love na ganyan. Kasi yan po ang makakatulong sa atin para makalaban natin yung demonyo. Mm, No? Kasi pag mahal mo yung isang tao, hindi ka pwedeng bulungan ng demonyo na, naku, alam mo yan, ganyan yan, ganyan. mm. Dapat matano, di ba? Nawawala yung love. Eh, pag may love ka, wala, di mo maririnig yun eh. Yan yung Oo. sinasabi natin sa kanila. The only one who can help you resist yung panunukso ng demonyo at yung iyong parang yung nature natin na marupok, eh si God lang. The Correct. grace of God. And Yes. we cannot do anything para labanan yun. Kaya nga, doon talaga, pagka sinasabi natin yun, you really have to realize na totoo ang demonyo. Talagang itre-threaten niya yung ating pagmamahalan, yung ating pamilya, talagang sisirain niya. Mm. So yan yung sinasabi, never give up. Ibig sabihin, kung tayo man ay marupok, eh punta lang tayo kay God. Lord, tulungan mo kami. No? We cannot Yeah. resist yung mga temptation ng mundo, ganon. Ang dami mga problema eh. Minsan, ang pagsubok sa atin, kadalasan yung pride, yung love for money. Katapos yung iyong desire to be up or number one in everything. Yung iyong karapatan. Those are the things na ginagamit ng demonyo. Ang dali-dali mong tuksuhin eh. Sasabihin lang ng demonyo, pumapayag ka na gano'n para kang para siyang nakakalalaki, di ba? Or pumapayag ka na ma-under ka, eh ikaw nga ang ama ng tahanan eh. Mm. Napakasimple ng mga panloloko ng demonyo sa atin. Alam ng Ama natin, kahinaan natin, alam niya ang situation natin dito sa mundo. Mm. Kaya nga si Jesus na pinadala sa atin dahil alam niya ang kahinaan natin. So ito yung reminder ni Pope Francis. And sabi nga, tuloy-tuloy ang pag-atake sa family ngayon. Parang sinasabi niya, ayan, kaya sabi, we need to cultivate that strength of love. Kalakasan natin yung love. But that love should be able to fight the evil threatening it. So we need, yung sinasabi, yung third party, sabi dati nung iba, yung third party, ayan ang masama. But the third party that we are referring to is Jesus Christ Himself. Yes. Ang isa pang maganda dito ang example, no, yung bilang meron daw mag-asawa, talagang may problema sila, hindi naman natin maiiwasan, meron talagang kailangan ihiwalay, no? Lalo na kung may physical Oo. na Mm. nag-aaway, ganon. Kahit na naramdaman na nung
babae yung pag-aabuso sa kanya physically, Risk in no? Tapos danger. syempre, hiwalay sila. Tapos mabalitaan niya na yung asawa niya may May sakit. sakit. Nag-iisip siya ng paraan. Magpapadala siya ng ano, ng pwede, meron bang, yung kapatid ba niya nandoon? Parang nagiging ano siya, caring na Bibigyan niya ng ano, magsasabi siya, mag-aano siya ng may katulong na pwede mag-alaga doon kasi hindi nga siya pwede. bayaran niya yung O, katulong. meron siyang mga effort na para yung hindi niya magawa dahil magkahiwalay sila. Yung love, no, lalabas doon. Hindi ba? Parang ganun. Di ba? Parang ganun. Example na lang to, na nangyayari to sa mga magulang to, sa mga bata, di ba? Lalo na yung mga medyo, may mga magulang na stricto talaga, no? Pero tayo hindi, ewan ko kung may gumagawa sa atin dito kasi sa US medyo ganun sila yung pagka kunyari may kasalanan yung bata. Parang, oh, stand in the corner. Parang mga ganun sila, di ba? May mga, meron sila mga parusang ginagawa. Pero minsan yung magulang naiisip niya na, bakit ko ba nagawa yun? Eh, gano'n kahit na ano. So parang hindi rin niya matiis. Tatawagin din niya ba? Uli ka na, kumain ka na yung parang gano'n. Di ba? Hindi mo rin matitiis na may nasabi ka, tapos babalikan mo, magsusorry ka. Kasi andun yung love. Kahit na sabihin mo na meron talagang maling ginawa, hindi mo matiis eh. Hindi mo, yun yung magtataka ka. Yun yung love na magugulat ka na kahit may mali, no? Na natitiis mong pagpasensyahan, natitiis mo na tanggapin, no? Siyempre, iba naman siyempre yung obviously na may maling nangyayari, no? Actually, ano pa rin yan eh, papasa Diyos mo pa rin yan eh. Kasi lalo na kung hindi, we cannot change a person, no? On our own. Kaya talagang doble-doble talaga yung dasal natin kay God. And magagawa lang natin yun, yung pagdasal ng gusto kay God, is because we love that person. Kaya nga kanina, sabi ko, huwag mong ang unang goal mo agad, yung agad destination mo. So, every corner, meron kang ano, sa block, di ba? Every corner, Mm. goal mo yan, masaya ka na, pagka narating mo yun. So, halimbawa, yung pagpapatawad. So, ang liit na bagay, hindi mo mapatawad. Halimbawa, ako, ang ginagawa ko ron, hindi ko na yung sa kanya ang hinahanap eh. Yung sa akin, yung Oo. pagbabago nangyayari sa akin. Oo. Halimbawa, dati parang pagka nagalit siya, bahala siya. Ano ko parang mabuti pa, masagasaan ka na sana, ganon, di ba? First, Pero, instead na ganon, cursing, ang start mo is that you pray for that person. mm. Oo, sana makakapagbago siya because that would not lead him to Yes. heaven. And then you look at yourself, Oo. di ba? Ako, ang mas tinitingnan ko, ano nangyayari sa akin? Yes. Ano ang So, feeling mo? Masaya ka ba? oo. Malungkot ka ba? Kasi Yeah. kung kunyari may galit ka, malungkot ka, wala yung Holy Spirit dun, there's something wrong. Pero kung magaang ang kalooban mo, hindi ka nagtatanim ng, yung kasi yung pagtatanim ng galit, yun po yung nakakapagpigil ng pagpa-love sa person. Lalo na sabi dito, everyone, no? Family, kaibigan, lahat. Yun po, pag nagtatanim tayo ng galit, di ba? Yeah. Ang minomonitor mo is not the person na tinutulungan mo, but yourself. Na mararamdaman mo, o nga, ano, iiba na yung aking parang dating disposition ko, nag-iiba na kung paano ko harapin yung mga ganyan. And that would give you the joy. Sabi nga ni Jesus I want to give you the peace that comes only from me. And that peace will give you joy and that joy will be complete. Yan. Pag sinusunod mo yung aking mga iniuutos sa inyo. Yeah. So dahil complete yung joy na yon, what will happen? You will never give up on a person to love that Yun ang person. motivation mo. Yes. So, kasi, ano sabi dito, that is a Christian ideal po sa family. Yung never giving up. Yung on our Ayan. family.
titingnan ko na naman yung ating kapihan. Mm. Sa kapihan, napakagandang venue where you can practice. Itong mga virtues na ito, madedevelop doon. Because doon sa kapihan, lahat ng klaseng tao nandun. Kasi wala naman kami nire-reject eh. Anyone is welcome. Ano man ang kanyang ugali, ano man ang kanyang mga ginagawa doon. Di ba? Yan pala yon yung binabox mo yung isang tao. Mahihirapan kang magmahal kasi binax mo na siya eh. No, parang nag-give up ka na doon dahil sinabi, "Ay, hindi na to magbabago, ganyan na talaga ugali niyan. Kaya ayoko na. Mm. Ayoko na sa kanya." Parang Ngayon, alam mo, nare-realize ko, yung kapihan is not really sa mga guests talaga. It is for us. Para tayo ay nakikita natin yung transformation natin nangyayari. Kung ah, iisipin natin, no, pagka sila ay naserbihan natin, magiging masaya sila. No, it is you who will be happier. Ikaw totoo. talaga, ang joy mo will be complete. So, Oo, gawin ninyo yan, hindi lang sa kapihan, but in your own family, in your community. No? anything that is done for the Lord is never wasted. Kaya masaya, masaya ka kahit maliit na bagay. Eh yung pag-love and never giving up, hindi po yan maliit na bagay. Sobrang laki po yan ang magagawa po niyan. Mhm. Kaya natin si Pope Francis, binanggit niya yan sa Amoris kasi para magampanan natin itong libro na to, dapat muna may pagmamahal. Hindi po natin ito gagawin, no? O babasahin kung wala tayong pagmamahal sa pamilya natin. Yan. And Okay. then when we love our family, it goes out. Pati na Yeah. yung nasa labas natin. Amen. Yes. Okay, so again, happy fiesta, Yeah. Tito See you Neri, again next week, next Sunday. Yeah. here in Pipa. Bye. Bye-bye.